Alam nyo ba, ayon sa Biblia, mayroong isang tunay na nilalang, hindi lang isang konsepto o alamat, na ang taming layunin ay manlinlang at masira. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakamabigat na tanong dyan. Nilikha nga ba ng Diyos ang Diablo? Okay, tara't alamin natin. Ang tanong na to, parang simple lang no? Pero yung sagot na makikita natin sa mga source material natin, baka ikagulat mo. Simulan na natin ang paglalakbay na to para mahanap ang katotohanan. Para maintindihan natin kung saan ba talaga nagmula ang kasamaan, kailangan muna nating balikan ang isang estado ng, perfection. Kasi ang kwento, hindi nagsimula sa dilim. Nagsimula ito sa liwanag. So, eto si Lucifer, bago pa man siya nakilala bilang Satanas. Ayon sa ating source, niliga siya ng Diyos bilang isang perpektong nilalang. Puno raw ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ibig sabihin, hindi siya yung masamang figura na agad nating naiisip. Nagsimula siya bilang isang obra maestra. At ito yung pinakaimportante. Linawin natin to. Si Lucifer ay nilikha. Isa siyang kerubin o sa madaling salita, isang anghel na may napakataas na ranggo sa langit. Hindi siya isang katapat na puwersa ng Diyos na andyan na since the beginning of time. Bahagi siya ng perpektong nilikha ng Diyos na kalaunan ay nagbago. At dito na nga nagsimula ang pagbabago. Paano nangyayari na ang isang perpektong nilalang ay nagsimulang mahulog mula sa liwanag? Tingnan natin ha. Ayan, malinaw na malinaw kung ano yung ugat ng problema. Pride, pagmamataas at inggit. Nagsimula lahat sa puso niya. Yung pagnanasang agawin ang pwesto ng Diyos. Gusto niyang siya ang maging sentro. Siya ang sambahin. At dito ipinanganak ang kasamaan. At heto, ang nakakagulat. Hindi lang siya nag-iisa sa rebelyong ito. Ganon kalakas yung impluwansya at panlilinlang niya na nahikayat niya ang 1/3, 1/3 ng lahat ng anghel sa langit para sumama sa kanya. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang rebelyong yon. Dahil sa rebelyong to, sumiklab ang isang digmaan sa langit at ang resulta, si Lucifer na tinawag ng Satanas na ang ibig sabihin ay kaaway at Diablo na ang ibig sabihin ay maninirang puri, ay pinalayas mula sa langit. Sila at ang kanyang mga kampon ay itinapon dito sa lupa. Ngayon, yung cosmic war na yon lumipad dito sa ating mundo. At sa kasamaang palad, dito na tayo, ang sangkatauhan na sangkot sa gulo. Ganito ang naging diskarte ni Satanas kina Adan at Eva. Ginamit niya ang isang halo ng kasinungalingan at kalahating katotohanan. Una, nagtanim siya ng pagdududa. Sinabi ba talaga ng Diyos? Pangalawa, isang direktang pagsisinungaling. At pangatlo, yung pain. Magiging katulad kayo ng Diyos. Ginamit niya yung mismong desire na nagpabagsak sa kanya para sirain ang tiwala nila sa Diyos. Kaya, yung pagkain ng prutas, hindi yun tungkol sa prutas mismo. Simbolo yun ng isang pagpili, isang aktong pagrebelde, yung pagpili na sundin si Satanas sa halip na ang Diyos. At yun ang nagdala ng paghihiwalay sa pagitan ng tao at ng lumikha. At hanggang ngayon, bilang prinsipe ng sanlibutang ito, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ni Satanas. At mayroon siyang mga partikular na estratehiya, mga playbook, kumbaga, na ginagamit niya. Ito yung ilan sa mga taktika niya. Mula sa direktang pag-atake, paninira, hanggang sa pinakatuso niyang galaw, ang magpanggap bilang anghel ng liwanag. Ang pinakalayunin niya ay sakta ng Diyos, at alam niyang ang pinakamabisang paraan ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang mga anak. So, matapos ang lahat ng kadilimang yan, saan ba hahantong ang lahat ng ito? Tingnan natin ang huling kabanata, ang pangwakas na solusyon na inilalarawan sa mga source natin. Sinasabi dito na ang final solution ng Diyos sa problema ng kasalanan ay ang ganap at permanenteng pagwasak dito. Isang hurno ng apoy na tutupok sa kasamaan at sa mismong pinagmulan nito. Hindi ito walang hanggang pagpapahirap, kundi isang final, absolute na pagtatapos sa kasalanan. At ito ang pangako, isang katiyakan na ang kasalanan, ang sakit, ang pagdurusa ay hindi na kailanman muling guguluhin ang sansinukob. Tapos na, hindi na maulit. So bago ang wakas, may isang napakahalagang hakbang. Lahat, kahit pa si Satanas, ay luluhod at aaminin na ang mga paraan ng Diyos ay matuwid at makatarungan. Pagkatapos noon, ang kasalanan ay wawasakin magpakailanman. At isang bagong simula, isang ligtas na tahanan ang magaganap. Sa huli, itong buong cosmic story bumabalik sa atin sa isang personal na tanong. Inihaharap sa atin ng dalawang kaharian, dalawang panig.
At ang pag-unawa sa pinagmulan ng kasamaan, humahantong pala sa isang pagpili. At ang pagpiling yan, iniiwan sa atin upang pagnilayan.